three kinds of faith, no? Sabi dito. Sa salita pa sa Book of James po, chapter 2, 14:26. Sabi dito, ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Malaligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Mayroon pong tatlong ano ba tawag nito? Punto sa amin eh. Tatlong punto. Ano sa Tagalog ito? Tatlong puntos. Ayan. Nagkaintindihan na yung taga Mindanao at Maynila po. Una, dead faith, yung patay na pananampalataya, demonic faith, and pangatlo, dynamic faith, yung may action. Sabi po, ang pananampalataya natin habang tayo'y nabubuhay sa sanlibutan ito, mahalaga po talaga ang pananampalataya. Sabi nga na isang Kristiyanong Mindanao, sabi niya, Pastor, kunti ka na talaga kung maubusan ng pananampalataya. Sabi namin, kumapit ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon dahil yan na lang ang natitira pag wala ka ng pananampalataya. Napakahirap. Bibigay ka. Pwede kang mag-suicide, no? Suicide, magbigti. Kaya ang pananampalataya po ay mahalaga sa ating mga buhay. Kaya sabi, ito po ay may mga nagsabi na nakikipag-argue sa amin na mahalaga daw ang kahit na wala kang pananampalataya, basta mayroon kang magandang ginagawa. Pero kung titingnan natin, ang Acts po ay si Cornelio. Hindi niya naangkin, natanggap ang kaligtasan habang siya ay sinabihan ni Pedro, lahat ng kabutihan ginawa mo na sa iyong napakayamang tao. Lahat ng kabutihan, ikaw ay nag-church linggo-linggo, pero sa iyong kaligtasan, kailangan kang makinig sa salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Ginoong Hesus na namatay dito sa krus sa Kalbaryo para sa ating lahat. Ano po? Kaya sabi niya, ang ating mabubuting gawa ay kakulangan pagka tayo'y walang faith. Wala tayong pananampalataya. Kaya sabi dito, anong pakinabang, mga kapatid, kung mayroon tayong pananampalataya ngunit walang mga gawa? Ang tanong, maligtas ba tayo? Sabi dito, hindi. Ibig sabihin, magkasama talaga ang pananampalataya na mayroong gawa. Ano po ba? Dahil hindi pwedeng nagbibigay tayo ng tithes offering na wala yung presence natin. Amen? Yung wala yun, kailangang magkasama yun. May nagsabi nga, okay lang pagka hindi ako nag-church, basta ako nakapagbigay. Sa tao, siguro pwede yan. Mga ilang sandalian lamang, pero sa harapan ng Lord, kailangan na andyan ka, na andin din yung gawa mo. Gawa natin. Kaya, ako'y natutuwa nung ako'y pumunta rito, nasa harapan ako, puno yung harapan, ang huli po, puno rin. At dalawang service po ang araw ng linggo dito. Sa amin dito, hindi ako nagmamarites. Sa amin doon, sa Mindanao, hindi ako nagmamarites. Mas marami talaga nakaupo sa likuran, hulihan, kaysa harapan. Sabi ko, pag ito'y lagi niyong ginagawa, yung gaya nitong pulpito, na nabubuhat-buhat lang, bubuhatin ko, nandoon naman ako sa likuran.
Para dito naman ang puno. Sa harapan. Talaga pong hindi mo rin pwedeng pagalitan, hindi mo rin basta idadaan mo na lang na balang araw makikita nyo ako nasa likuran ako. Tapos dadating ang panahon na ang bawat upuan natin may switch yan sa kuryente. Pag may natutulog, sabihin ko kay Sir Dudong ang tawag namin dito mga kabilugan, mga ano yan sila sa amin, mga pribadong tao yan. Sir Dudong, hindi namin si kilalang Brad Dudong. Dito, Brad, Sir Dudong. Pag sinabi ko natulog si Sir Dudong, ito. Pag pindot ko niyan, may kurinti na sa kanya kaya magigising siya. Meron ding switch kayo dyan para sa akin. Pag nagsubra ako mag-preach, switch nyo dyan, hulog ako sa ilalim. Ang ibig sabihin po ay, gawin lang natin yung pinakamabuting gawin sa Panginoon. Siya lang ang nalulugod, siya lang ang tawag nito, hindi ko gaanong nabibigkas. Siya lang ang maluwalhati. Yan ang pinakamagandang maluwalhati. Sanay po ako talaga sa Bisaya. Pag nandito ako, Bisaylog na ang Petske Bisaya at Tagalog. Hallelujah. Ang unang punto po sa 14:17 sabi dito ay ang patay ang pananampalataya pag wala po ang gawa natin. Amen? Mayroon tayong ginagawa at mayroon tayong gawa. Hindi yung pag-uwi natin sa bahay, may nagsabi lang kapitbahay, Susan, saan ka galing? Sa wagang baka kumakain ako ng tao ngayon. Kakainin kita. Ay galing sa church. Hindi po ba? Mayroon siyang faith, nandito siya, pero ang gawa niya, iba. Alam niyo po, wala naman to dito. Mayroon kayang asawa na matagal niyang pinagpipray ang kanyang asawang lalaki. Sa amin kasi, pag asawang lalaki, bana sa amin, hindi kami may maliligaw. Sa inyo dito, ang asawang lalaki, asawang babae din. Matagal niya pinagpray ang kanyang asawa. Sabihin na lang natin, hinaan lang natin, lasinggero ang kanyang asawa. Para hindi tayo marinig. Lasinggero, lahat na mayroon na. Pinagpipray niya lagi. Pagdating sa minsan ay na niya, ano ba tawag nito? Love, sweetheart. Mag-church tayo bukas. Sige, sweet. Sama ako pagdating niya dito. Ay yung asawang nag-invite, ay, pag nasa harapan, walang kibo. Pag sabi ng song leader, tumalon tayo, grabe sa kong tumalon. Pag iyak, grabe umiyak. Taas ang dalawang kamay. Sabi ng asawang lalaki, alam niyo pagkatapos ng samba, sabi ng lalaki, sweet, dito na lang tayo tumira sa church ni Bishop Serda. So bakit? Ang bait mo dito. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya kami mga pastor, tinuruan namin ang aming mga asawa. Pag kami nagpipreach sa pulpito, huwag nyo rin kaming sisermonan pag uwi. Dalawa na tayong preacher. Tapos sabi,
natawa yung mga pastor's wife. Sabi ko, alagaan nyo yung sabi ng Bible, that's not the anointed one. Alagaan nyo yung mga asawang pastor. Abuti nga kayo, pastor ang iyong asawa. Kasi pag sinisigawan nyo yan, sinaktan nyo ang inyong asawang pastor, may taning na ang buhay nyo. Kasi sabi, that's not the anointed. Kayo nga tayo nga na naglilingkod tayo sa Panginoon. May mga pagkakataon na kayo ay inaway ng kapitbahay. Umiyak lang kayo, lumuhod kayo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo siya. Hindi kita inuutusan ng dahil sa ginawa niya sa akin, patayin mo siya. Laging may mga ganyan na parang tinuturoan natin maging criminal si Lord sa kalaban natin. Pero sabi na Panginoon, pagpalain mo po siya. Pero makalawa, sunod na taon, hindi mo na siya nakikita, patay na sila. Dahil sabi ng Panginoon, sinaktan ka niya Amen? Sinaktan ka niya. Hallelujah. Si Lord ang gaganti. Amen. Kaya mga asawang lalaki, pag nagalit kayo sa inyong mga asawang babae, huwag niyong sabihin, kailan niyo siya kunin, Lord? Sabihin niyo na, Panginoon, pagpalain mo po ang aming relasyon. Bagamat may mga minsan hindi namin nakapag-iintindihan, hindi kami nagkasundo, pag-unawaan, pero naandyan ka Naandyan ka na sa amin. Yan ay mga gawa din po yan. Yung may pananampalataya tayo, meron din tayong ginagawa. May minsan lang nagcho-church, 2 beses sa isang taon. Nagkataon pa nang siya nag-church, invited ang speaker. Nung invited ang speaker, ay talagang na-bless po siya. Sabi niya, Pastor, ang galing mo po, Pastor. Ang galing niyo po. Na-bless po ako. Ganun ba? Maraming salamat, Brad. To God be all the glory. Brad, alis na ako. Sabi niya, God bless, Pastor. God bless. Hallelujah. Kaya sabi dito, ngunit ang mga walang gawa, sabi dito, maliligtas ba? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae na namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Sabi ko doon sa Mindanao, ang the spirit of Christmas, ang Christmas po, ang Pasko. Sana naman wag kayong mamigay ng mga used clothing, yung mga lumang itak, lumang mga pamimigay, lumang sapatos, lumang damit sa araw ng Pasko. Kahit lulipap, basta bago. Ano po? Kahit halagang isang daan lang yan. Basta hindi dating daan. Ang ibig ko sabihin sa araw ng Pasko, ako kahit na maliit na bagay lang basta bago, mahalaga sa akin. Kaya sabi ko, huwag niyong gawin yan. Pagdating ng December, pagdating ng April, mabigay kayo yung mga gandang bagay pa, mga nasa inyo, doon sa mga dapat niyong bigyan. Kasi yung mga sapatos niyo, mga ganda pa.
Sabi niyo, sentimental value ito, hindi ko ito pwede ibigay. Eh, dalawang sako na yan, dalawang kaba na yung mga sapatos mo pwede sana ipamigay. Ipamigay mo na, pamigay mo na. Baka tirahan ng ahas yan, tuklawin tayo, patay tayo ng dahil sa ating ginawa. Pero sa pastor po, sino po yung nasa ano dito? Sino po yung nasa nagtatrabaho sa bank? Anak po nila. Mayroong isang pastor, nung siya tumayo magsalita, mula pa sa baba, sabi niyang ganyan. Sabi ng nag-isip ang mga member, si pastor may sakit ng puso. Siyempre magsasalita niya, bibitiwan niya na yan. Binigyan pala siya ng Green Bank na polo sa kanyang member. Kaya tinakpan niya kasi may nakalagay na Green Bank. Kaya pag nagbigay po kayo, yung walang mga pangalan. Ano po? Hallelujah! Hindi yung pastor kami, pero may nakalagay dyan. Jin. May nakalagay ba sa likod na 4 kantos? Hallelujah! Salamat po ang ating ang pananampalataya na samahan natin ng gawa ay ito'y nakakalugod sa ating Panginoon. Hindi pwede daw yung hindi pwede sa Panginoon na pagpalain ka, sister. Pero nakita natin wala namang pagkain, wala man siya sinusuot, bigyan na daw natin. Amen? Kasama ng gawa yan. At ang sabi ng Panginoon, pag yan ang kaugalian mo, hindi ka mauubusan. Hindi tayo mauubusan. Hallelujah, palakpakan natin si Lord yan. Kaya, hindi ako nagsabi nito, isang pastor sabi niya, speaker namin sa kanila, nahiya nga ako kasi ako mahiya man ako magsabi yung bigyan mo ako, alis ako, bigyan mo ako. Sabi ng pastor, natulog na kayo? Inaantok na? Sabi ng isang pastor, ang lahat ng nagmamahal ng lingkod ng ating Panginoon at yung laging nagbibigay, maya-maya nagbibigay, sinasabi mga pastor, minsan hindi ko masabing I love you, pero sa aking gawa ay nagsasabi na itong mahal kita. Ang lagi daw nagbibigay, nagmamahal sa isang pastor, prayer listing niya, yung nagbibigay. Lagi. Nagmamahal. Wala dito yan ha. Sa amin lang yan doon. Pero yung hindi, walang pakialam sa gawain ng Panginoon, may prayer din ng pastor, kaya lang nasa huli. Hindi ako may sabi nito, yung pastor na pumunta sa amin at wala yan dito. Alam ko na mababait kayo. Pag nasa huli po kayo ng prayer list ng pastor, baka matulog ang pastor na sa minsan hindi ka masama. Hindi ka maipag-pray. Hallelujah. At yun po ay kasama sa gawain, lingkod at ng gawain natin. Kaya pakabait tayo sa Panginoon. Excuse me po. Pangalawa, itong sinasabing demonic faith, yung hindi naman, sinabi nito yung mga emosyon ba? Emosyon. Sige nga, sa 19 verse 9, 18 to 19, sige nga, mayroong kang gawa.
mayroon kang pananampalataya na wala kang mang ginagawa. Tingnan nga natin. Ako na may pananampalataya at mayroong gawa. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit may nagsasabi, ikaw mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Pag sinabi mong mahal mo si pastor, mahal mo siya talaga. Amen? Pag mayroong magsasabi na si pastor hindi siya magandang manamit, hindi siya magandang magsuot, si pastor laging nagkakamali. Pero ikaw yung armor bearer, ikaw yung pagmahal mo ang isang pastor, sasabihin niya, huwag niyong galawin ang aking pastor. Palakpakan natin si Lord. Pag ginalaw niyo, dadaan kayo sa akin. Joke lang po yan. Ibig sabihin, naandyan tayo na alalay at ipagtatanggol natin ang lingkod ng ating Panginoon. Kahit lang ganyan lang ang nagawa mo, natutuwa na ang Panginoon. Kaya sabi ko nga sa mga pastor, hindi maiwasang mayroon ding hindi sang-ayon sa iyo, puro mali ang ginagawa ng leader, ng ganyan. Naranasan din namin yan doon. Sabi ko, huwag niyong ipagawa sa akin yung hindi kong kayang gawin. Gawin niyo ang hindi ko nagagawa at kayo'y aking gagayahin. Ibig sabihin yung respect po, yung submission, kailangan sa mga doon sa kanilang At sabi ng Panginoon, siya'y pagpalain. Amen. Hallelujah. Ang demonic faith po ay laging ito ay hindi sang-ayon. Hindi lalo na sa paglilingkod ng ating Panginoon. Sikapin kong hindi na ako magtatagal dito. Hallelujah. Yung lahat ng mga iniisip natin na sa amin yan duha-duha, ano ba tawag niyan dito sa Tagalog? Nag-alangan? Alanganin. Sa amin yan duha-duha, sa English yan 2 by 2. Para bang kahoy 2 by 2. Yan, duha-duha. Ano po, Sir Dodong? Di ba? Duha-duha. Pag nagduduhan, nag-alanganin. Ano po? Kaya, lahat ng pag-alinlangan ay hindi sa Panginoon. Go lang ng go, mga kapatid. Pangatlo, dynamic faith. Dynamic faith, ito po ay aksyon. Gaya ng lingkod ng ating mga sinaunang mababait ang makapangyarihang lingkod ng ating Panginoon na si Abraham yan sa amin. Ayaw ko sa inyo dito. Abraham, tama, magkakaintindihan tayo. Kasi pag sinabi kong Abraham, ito'y black American si Pastor Bailey. Kasi may itim. Abraham. Si Abraham po ay nagiging totoong dapat nating gayahin. Example, siya po ang dapat tularin. Dapat tayong mga Kristiyano mayroon tayong dynamic faith. Yung sinabi ng Panginoon, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. Kasama niya ang kanyang anak, sila'y nangangahoy, panggatong. Noong inilagay na sa halaran, kayo na po ang mag-ano niyan. Basta nilagay doon sa ibabaw ng apoy. Tama ba ako? May apoy,
sinabi ng anak, Daddy, okay na po, nakaready na po yung panggatong. Nasaan yung ating ihandog? Sabi ni Papa, Daddy, ang Panginoon na siya ang mag-provide niyan. Pero alam na ng Daddy. Pinaka-special na bagay yun sa kanyang ama, ang kanyang anak. Noong binuhat niya yung kanyang anak, ang kanyang anak po ay walang kibo. Dahil sinabi ng Bible, wala siyang kibo. Pumayag siya na binuhat sa kanyang ama, siya pala yung ihahandog. Ang sakit noon at napakabigat noon na gagawin sa isang ama na kaisang anak nilang nabigay ng Panginoon. Siya pang mayroon naman sanang maraming tupa na pwedeng ilagay niya doon. Kaya sabi ng Panginoon, marami akong naririnig sa Bible na babasa na ang mga Kristiyano ay mga tupa. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaibigan pa tayo? Amen. Ang mga Kristiyano ay mga tupa. Nakatry kaming bumili ng tupa. Hapon yun, umaga yun. Sabi naman sa may-ari ng tupa, Tatay, bibili kami ng tupa. Nandiyan kami sa ng mga tupa. Sabi ng mga tupa lahat. Alam nila, matalino ang mga tupa. Kaya sabihin mo yung katabi mo, huwag ka matulog, matalino ka. Sabi nung narinig nila na bibili ng isa, yung mama, sabi niya, nung narinig nila yon, walang natira kahit isa. Ganyan ang tupa pala. Walang narinig kasi ayaw nilang may maiwan sa kanila. Sabi ng may-ari, walang naiwan dahil sinabi mo, dapat kagabi mo sinabi sa akin, dahil mag-iwan ako, hindi nila alam yan. Pero pag narinig nila, ikaw bibili, walang maiwan. Sabi niya, 500 na lang ang halaga noong tumatakbo ng mga tupa. Kumuha ka kung may mahuli ka, sa'yo na. Hindi na sila magpapahuli. Ganyan ang tupa. Ang tupa, ang ugali ng isang tupa po ay pag binakuran mo siya ng isang kawayan lang paganyan, paikot paganyan, kahit 4 na araw siya nandoon sa bakod, na pwede naman sana siyang gumanyan. Pwede naman sana siyang lumipad, gaya ng kambing. Wala nang halos makain dito. Doon ang dami niya makain, pero talagang hindi gaganon yun. Hindi rin siya gaganyan. Dahil ang sumusunod sa instruction. Ganyan din ang mga Kristiyano. Kung anong sinasabi ni Lord, yun lang ang ating gawin. Pag lumusot doon, pwedeng paluin ng pastol ang kaya hindi sila gumaganyan. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Ganyan po ang Nung nagkatay kami ng tupa, hindi siya marunong sumigaw habang ginigilit yung kanyang liig. Siya ay tumultulo lang ang luha. Hindi siya hindi siya umiiyak. Tumutulo lang luha, hindi siya sumisigaw. Pero minsan kanding. Talian mo lang yung basta alam niyang papatayin na siya. Doon pa lang sa binilhan, sumisigaw na. Pero ang tupa, tayo, kahit na tayo, sabi ng Bible, buhay o patay, sabi ni Pablo, tayo'y maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Twins po natin yan. Ang ibig sabihin, kahit nasa dulo ng buhay, kahit may mga problemang darating sa atin na parang minsan ay sabi natin, hindi na natin kaya, pero maglilingkod tayo sa Panginoon. Mayroon tayong kapatiran sa Mindanao, malapit na siya mamatay. Sa kanyang karamdaman, sabi niya, nag-pray na ako sa Panginoon pero hindi pa rin ako gumaling.
Siguro pupunta na ako doon sa mga albularyo. Sabi ko, nung nagkita kami sa church, huwag kayong bumigay. Dahil ang kamatayan ng isang tao ay, sabi ni Apostol Pablo, as for me, for to me to live in Christ and to die, gain po. Sinong gustong pumunta ng langit? Taas po ang kamay. Lahat po tayo, pupunta tayo ng langit. Pero pag sinabi kong, sinong gustong mamatay bukas? Wala po. Sasabihin niyo pong, huwag naman sana. Pero ang kaharian ng Diyos, nandun po yung masarap na buhay. Amen? Masarap po ang buhay. Kaya lang hindi natin pinangarap na kaya pag tayo may karamdaman, sabihin natin, Lord, marami pong salamat. Ako may diabetic ako, mayroon akong high blood. Pag nakakain ako ng maraming baboy, mga adobo, lechon, sabi ko, Mang, yung sa asawa ko, Mang, namin, Mang, bigyan mo ako ng gamot. Kasi gusto ko pang mabuhay. Kain ng kain, tapos gamot dahil gusto pa nating mabuhay para maglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, nagiging ganap lang ang pananampalataya ni Abraham, nagiging sapat lang sa harapan ng ating Panginoon, nagiging ganap sa harapan ng ating Panginoon dahil doon sa kanyang paghahandog na pinaka-espesyal sa kanya pero binigay niya kay Lord. Ano kaya ang kay Abraham? Dahil sabi niya, ikaw ang nagbigay nito. Alam kong pag ito'y ginawa ko, bibigyan mo pa, makagawa ka rin ng paraan na marami pang anak. Sundin lang kita. Amen? Minsan po, ang panampalataya napakalaki para sa atin. Pero minsan, nakulangan tayo. Lalo na pag maganda yung espesyal na mga bagay, hindi natin kayang ihandog. Pero sabi ni Lord, handog mo yan. Ipapakita ko. Nung ginawa ni Abraham po sa kanyang anak na gaganyanin niya na, sabi ni Lord, tama na. Kilala na kita. Minsan po kasi may mga bagay tayong hindi natin pwedeng ihandog. Pero pag ating hinandog, sabi ni Lord, kung ating hinandog ang kanyang mga pangako, kung ano man yung naibigay natin, hindi siya mag-alangan na ibalik at yung napakaraming pagpapala na darating sa atin. Amen? Tingnan mo yung mga nagbibigay. Yung mayaman sila. Dito po ako magtapos sa isang kwento, malapit na po tayo. May isang mayaman na construction contractor. Alam niyo po ang nangyari sa kanya. Naranasan niyo napakaraming pera, lahat ng mga backhoe, bulldozer, lahat ng malaking sasakyan na sa kanya na. Pag pumunta sa mga church, pag pumupunta sa doon, kahit 100,000, binibigay niya sa araw ng linggo dahil sa mayaman. Maraming church, Visayas, Mindanao na ginawa niya nito. Tinutulungan minsan, pag walang kolorop, kinokolorop niya ang church. Nandiyan pa ba tayo? Magkaibigan pa tayo? Mamaya, alis na po ako. Ano po, nag-question ang marami. Bakit dumating sa punto na siya po ay magbigti? Dahil bumagsak yung kanyang kayamanan, lahat na nabinta, pati yung mga bahay niya, 3 bahay niya sa Butuan, nabinta niya na. Hindi niya kayang hindi niya kayang makita ang mga anak niya na lumubog siya ng gusto. Maraming kaparaanan. Kaya ang sabi magbigti na pala siya.
Nung gagawin niya yun, may nagsabi siya kaya, mamasyal ka, punta ka kay Pastor Tan. Pagpunta niya sa lingkod ng Panginoon, sabi niya, Pastor, bagsak talaga ako, Pastor, umiiyak siya. Bagsak ako, Pastor, talagang wala na. Wala nang pag-asa ang buhay. Sabi ni Pastor, mayroon akong 300,000. Dahil kontraktor ka, diyan ka mabubuhay, diyan ka yayaman. Gamitin mo yan, huwag mo isipin yan. Kung kailan ka makaahon, Kasi kung sa akin yung pumunta, dahil wala akong pera, patay na yung kontraktor na yon. Sabi ko, sabay-sabay na tayong mamatay. Pero sumunod siya sa boses ni Lord na pumunta ka sa taong ito. Nung sinabi niya, sabi ni Pastor Tan, mayroon akong 300,000 dito, mag-umpisa ka. Pero mayroon na siyang salita. Huwag mo nang ulitin yung iyong buhay na ikaw ang nasusunod. Pag gusto mong magbigay, malalaki nga ang binibigay mo kung tingin namin, pero napakaliit sa harapan ng Diyos. Dahil ikaw ay milyonaryo, alam ng Diyos yan. Kasi hindi siya nagtatites. Wala siyang ginawa, basta kung gusto niyang bigyan, yung pastor na yan, bigyan ng ganyan. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Huwag mong i-bribe si Lord. Huwag mong dayain kasi hindi siya nadadaya. Siya ay nasa kalagayang tama, standard yung kanyang batas. At sabi niya, ang lahat ng gagawa ay gagawa ng kabutihan, sumunod sa kanya, ay pagpapalain niya. Sabi niya, dati kasi ikaw, pag gusto mo magbigay, okay lang, pero yung hindi mo sinusunod, tingnan mo ang Bible. Yung mayaman na nagbigay, hindi tinanggap ni Lord. Kasi nakita ni Lord, malaki nga, pero barya lang sa iyo yan kasi milyonaryo ka, bilyonaryo ka. Ang gusto ni Lord, tulungan mo, ibigay mo yung para sa akin. Kasi buong mundo ay may layunin si Lord na pwede tayong gamitin. Amen? Kaya nagiging ganap po ang ating pananampalataya pag tayo'y may gawa. Kaya yung ating mga kapitbahay, lahat ng lumalapit sa atin, tulungan na natin. Amen? Tulungan na natin kasi ano mo yan. Kaya sabi ng Bible, tayo po ang magpapahiram. Hindi tayo yung nakatingala ang mga tao sa atin. Hallelujah. Marami pong salamat sa kanyang kahit maghapon tayo dito, hindi tayo nauubusan ng ang pag-umpisa lang ang nahirapan ako mag-umpisa. Madali pala sa amin ni Pastora Miriam mag-umpisa. Pero yung pagtapos, mahirap.